naman ay para i-discuss ang operators. So, operators sa C#. No? So, madami tayong operators, predefined na operators in Visual C#. Okay, so mayroon tayong arithmetic operators, meron din tayong logical operators, meron tayong relational operators, bitwise operator, assignment operators. Okay? So, ano ba yung operators? Operators are symbols that tell the compiler to perform operations on operand. So, yung operand yung nasa kaliwa at nasa kanan ng ating operator. So, for example, plus sign operator or addition operator. So, yung ating nasa kanan at nasa kaliwa na number or data. So, for example, yung asterisk, yung ating multiplication operator, meron tayong multiplicand at saka multiplier. Okay? So, sabi diyan, operators are used to manipulate variables and values in a program. C# has a range of built-in operators like arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, and assignment operators. So, unahin natin i-discuss ang arithmetic operators. So, ito naman ay common na sa atin. So, medyo may naiba lang. Meron tayong plus plus at saka minus minus. Which is, ito yung increment at saka decrement. So, ito medyo hindi rin kayo common dito sa percent sign or modulus operator. So, ito naman ay kinukuha niya yung remainder. So, let's say B percent or B modulo A is equal to 0. Since yung ating B is equal to 20 and A is equal to 10, so 20 modulo 10 is equal to 0 dahil wala siyang remainder. Yung 20 kapag dinivide natin sa 10 ay 2 ang quotient pero wala siyang remainder 0. Kaya 0 yung answer natin dito. Then yung atin namang increment operator, so mag-a-add lang siya ng 1 dun sa ating variable or dun sa operand natin. Since dito sa example natin, ang operand natin ay A. So, equivalent kasi nito ng A++ ay A is equal to A plus 1. Mag-i-increase siya or mag-a-add siya ng 1 dun sa variable A. Kaya ang answer niya dito, A is equal to 11. Dahil yung ating A, assume natin na yung A is 10. So, 10 plus 1 is equal to 11. Then, dito sa baba, sa minus minus naman o sa decrement operator, decrease integer value by 1. So, para ang equivalent nito sa, gamit tayo ng notepad, para mas madali. So, equivalent nito ay, halimbawa, minus minus naman, para sinabi natin di ay kung A minus minus, ang equivalent niyan ay E is equal to A minus 1. So, that's why ang mangyayari sa A is equal to 9 kasi nag-minus 1 siya. So, ganun lang. Ganun lang ka-simple yung ating arithmetic operators. So, dito lang sa tatlo tayo medyo hindi familiar. So, dito naman sa slash, ito naman ay divide. So, depende sa value or sa data type ng ating data or type of data ang ating ang maging result niya. Kung ang ating type of data ay integer din yung kanyang result. For example, yung 10 divided by 3 is equal to 3. So, sa calculator, magkakaroon tayo ng 3.333 dyan. Dahil nga siya ay may decimal dapat. Pero since yung 10 is an integer number at yung ganun din yung 3, kaya ang result niya is integer type din.
Yon. Kung anong type ng data na pinanggalingan niya or yung operand niya is integer, integer din yung kanyang magiging result. Pero kung nilagyan na mo ng 10.0 yan, ganyan ang nangyari, or kahit yung isa lang ang naging yung 10.0 ang divided by 3, magkakaroon siya ng point or 0.333. Kakaroon siya ng fraction din, or floating point type din yung kanyang maging result. Ganun ang ating division sa arithmetic operator. Okay, so next tayo. Sa relational operators naman, ito yung ginagamit natin sa division. Okay? So in C#, we use double equal sign kapag gusto mong i-test yung equality or gusto mo i-compare kung equal ba yung dalawang variable. So kasi sa C#, ang single equal sign ay assignment operator. Ibig sabihin, binibigay mo lang sa kanya yung value na nasa kanan mo papunta dun sa kaliwang variable. Pero once na ang gusto mong i-test ay equality ng dalawang operand, ang ibig sabihin, tinetest mo kung sila ba ay equal or hindi. So, pagka nag-test ka ng equality ng dalawang data mo, ang magiging result niya is either true or false. True siya kung siya ay equal, yung dalawa, yung value nila ay nilang dalawa ay equal, pero kung hindi naman, false naman yung magiging result niya. Yun. So, ang not equal naman ay exclamation mark and then single equal sign. Ito naman ay ginagawa kung magiging true yung kanyang result kung hindi equal yung operand natin, yung A. Katulad dito sa example, A not equal to B. Since yung assume natin na yung A is equal to 10 and B is equal to 20. So, since sila ay hindi equal, kaya true yung result niya. Next ay greater than. So, yung greater than naman ay ang result niya is not true or false dahil yung A natin is equal to 10 and B is equal to 20. So, therefore, A or 10 is not greater than B, kaya false yung answer niya o yung result niya. Then, less than. A less than B is true dahil yung atin, let us assume that A is equal to 10 and B is equal to 20. So, yung A is less than B, kaya true yung result. Next is greater than or equal. So, greater than or equal. So, kahit alin yung mag-true dun sa dalawa, true na yung kanyang result. Pero kung pareha silang false, ay di false yung result niya. So, that's why in this example, A greater than or equal to B, let us assume that A is equal to 10 and B is equal to 20. So, therefore, it is false. Dahil yung 10 is not equal nor is not greater than nor equal to B or to 20. Then, less than or equal to operator, kung kahit maalin do sa dalawa ang maging true, true na yon. So, since yung ating 10 is less than 20, kaya true yung result niya. Okay? So, yun yung relational operator. Next ay logical operators. So, usually ginagamit ang logical operator kapag dalawa na yung iyong condition or dalawa yung ating tinetest. So, para bang sinabi mo, kapag and, dapat parehas true yung kanyang condition para maging true yung result. So, in this example, ang ating A holds true and B holds false. Kaya true and false is equal to false. Kasi dapat maging true yung result niya kung parehas silang true. Kapag naman or, logical or operator, so itong dalawang two vertical lines, true or false is equal to true. Sa or, so logical or, kahit basta magkaroon ng isang result, isang true, true na yon. Kaya dito, true or false is equal to true. Kasi may isa na
tayo. Yung A kasi dito, assume variable A holds Boolean value of true and variable B holds Boolean value false. So, true or false is equal to true. So, true yung result nito. Then, yung NOT natin, logical NOT operator, used to reverse the logical state of each operand. If a condition is true, then logical NOT operator will make false. So, parang binabaliktad lang niya or nire-reverse niya yung value. So, in this example, NOT A and B. So, since dito kanina, ang result niya is false, inanat mo yung false, magiging true. Kaya, true yung result natin dito. So, siguro itong bitwise operator ay saka ko na i-discuss kapag gagamitin na natin. Doon muna tayo mag-focus sa arithmetic, logical, at saka relational operators. Ganon din itong assignment operator. O ito yung assignment operator naman, i-discuss ko na siguro. So, dun sa assignment operator, sabi ko nga sa inyo kanina, ang single equal sign ay ginagamit as assignment operator. So, ibig sabihin, yung value mo sa kanan ay binibigay mo sa operand mo sa kaliwa. So, yung result ng A plus B ay magiging value, yun ang magiging current value ng variable C. Okay, then, may makikita din tayo dito na plus equals. So, yung plus equals ay add and assignment operator. It adds right operand to the left operand and assign the result to left operand. So, in this example, C plus equals A. So, ang equivalent niya, C is equal to C plus A. So, yan ang mangyayari dyan. Ganon din yung minus at saka times operator or asterisk operator. So, halimbawa, meron tayo ditong papasok na halimbawa tayo sa precedence. Ano? So, sa precedence, ito yung tinatawag natin kung sa math natin, ito meron tayong tinatawag na PEM de modas. So, PEM parenthesis exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. PEMDAS. Ano? So, yun, nung sa ating sa math, meron tayong tinatawag na PEMDAS. Pero in programming, may madadagdag tayo na mod. Kaya, PEMD modas ang mangyayari. Kasi yung mod, ito yung modulo na nadadagdag, which is kinukuha niya yung remainder. Okay, so PEMD modas ang mangyayari. Ibig sabihin ng P ay parenthesis, yung E exponent, yung M ay multiplication, D ay division, ang mod ay modulo, yung A ay addition, and S ay subtraction. So itong sunod-sunod na ito yung priority na or yung yung priority sa pag-execute ng equation or ng formula. So, ibig sabihin, kung nakaparenthesis siya ang una nating i-execute or i-perform. Sumunod dun ay ang exponent. Then, yung ating multiplication, division, at saka modulo ay equal lang yung kanilang power. Ibig sabihin, kung alin yung mauna sa equation, siya yung una nating i-execute. Maliban na lang kung meron siyang parenthesis. Pero kung halimbawa, natural lang yung ating equation, na may division, multiplication at saka modulo, kung sinong unang nasa equation, siya yung ating unang ipiperform. Ganon din sa addition, subtraction. So, equal lang yung kanilang power. Kaya kung alin din yung mauna sa equation natin, siya yung ating unang ipiperform. Okay, so ito yon. So, ayan. Gawa natin ng sample. So, para sa precedence, paano ba nangyayari yung precedence? For example, dito sa exercise number 1 natin, meron tayong ans is equal to x int plus z int times y int. So, ito, papahin natin. Ans is equal to x int. Galan natin ng value. Cx and int ay nakalagay dito. Assume that x int is equal to 8 plus z int. Ang z int natin ay
is equal to 3. Asterisk or times y int. Ang y int natin ay 5. So meaning ang answer o ang result ng ans natin so equals, since ang precedence ng ating ano dito, yung ating PEMD modas, mauuna nating gawin or execute yung 3 times 5. So 8 plus 3 times 5 equals 15. So ang final result natin ngayon ay 23. So, ganun yung mangyayari dyan. Ano? So, i-try natin. Let's say, encode this to Visual Studio kung ganun nga ba yung lalabas. Ito tayo. Kopyahin natin to. Tanggalin muna natin itong code niya. At yung kanyang assume value. So, yan. So, meron tayong x int na is equal to 8, then y int is equal to 5, z int is equal to 3, and ans is equal to 6. Yan yung given natin. Then, i-write natin dito console.writeLine yung value ni ans. Lagyan natin ng text the value of ans equals plus na lang natin ans. Yan. So, try natin kung tama yung ating result na 23. Okay. Try natin. Ayan. So, value of ans is equal to 23. Let us try the next example. Yung ating ans is equal to x int minus z int times y int modulo 3. Isulat muna natin yung value. X int is equal to 8 minus z int is equal to 3 asterisk y int is equal to 5 and modulo 3. So, alin ba yung unahin natin dito? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung multiplication at saka modulo ay equal lang yung power. Kaya kung sinong mauna sa kanila. So, since ang nauna ay multiplication, ita-times muna natin itong 3 times 5. Ang mangyayari dyan. So, equals 8 minus 3 times 5 is equal to 15. Then, modulo 3. So, alin ba yung mauna sa subtraction at saka sa modulo. So, mauuna natin gawin or execute yung modulo. So, equals 8 minus 3 or 15 modulo 3. Ano bang remainder ng 15 pag dinivide natin sa 3? So, 0. So, ang result kasi niyan ay 5 yung kanyang quotient. Ang remainder niya ay 0. So, 0 ang mangyayari dyan. Kaya 8 minus 0 is equal to 8. I-try natin na gawin to. So, baguhin natin yung formula niya. Same pa rin yung result. Kung magiging 8 din ba yung result niya. Yun. So, the value of ans is equal to 8. So, ibig sabihin, tama yung ating pin-perform or ini-execute na operator. So, next is gawin naman natin itong may plus. May kasamang operator dun sa plus sign. So, pag ganito, kahit yan ay times or plus or divide, ipapanghuli nating i-perform ito. Tatapusin muna natin yung operators sa kanan before nating i-execute yung operator sa kaliwa. So, ibig sabihin,
kopyahin mo na rin, plus equals, ang x natin is equal to 8, then divided by z int na 3, then times y int na 5, then modulo na 5. So, itry natin. So, again, yung operator natin nakatabi ng equal sign ay panghuli nating ipi-perform. Ano? So, ang ating mga operator sa kanan ay division, multiplication, at saka modulo. So, anong uunahin natin? Again, itong tatlong ito ay equal lang yung power, pero since nauna yung division, yun siya yung una nating ipi-perform. So, 8 divided by 3 is equal to, so again, titingnan nyo kung anong type of data meron tayo sa operator. Since yung 8 ay integer at yung 3 ay integer, dapat ang result niya is integer pa rin. So, ibig sabihin ng integer ay whole number yung magiging result niya, walang decimal or walang total. So, yung 8, kapag dinivide natin sa 3, ang result ay ilan? So, magkakaroon tayo ng 2. Ano? So, ito yung result niya, 2. Pero may remainder siya na 2. Pero since yan ay division, yun pa rin yung mangyayari dyan. So, 2 yung ating ilalagay dyan. Then, times 5 modulo 5. So, plus equals, so, dito sa dalawang ito, equal din yung times at saka modulo. Kaya, ang unahin natin ay kung sinong nauna sa kanila. So, ito times muna natin yung 2 sa 5. Kaya, magkakaroon tayo ng 10. Then, modulo 5. So, after nyan, yun na lang modulo. So, 10 modulo 5. Yung 10, kapag dinivide natin sa 5, ang quotient ay 2 at wala siyang remainder. Kaya, 0 yung ating remainder. So, mangyayari dyan, ang value ng ating ans is equal to, ang current value ng ating variable ans is equal to 6. Kaya, ang mangyayari dyan, equals, so tatanggalin natin yung plus, and then, ikakopy natin yung value ngayon ni ans na 6 plus 0. So, nawala na yung plus dahil nilipat na natin dito yung plus, yung current value ng ans plus 0. Ang final result natin is 6. So, itry natin ngayon kung tama yung result natin. Okay? So, yung result natin is 6. So, tama dun sa ating ginawa. Ayan, sa result natin. Ano, 6. Ganon din sa times. So, halimbawa, kung times yan, yung sinabi ko kanina ay ipapanghuli natin yung operator natin na nasa tabi ng equal sign. So, i-rewrite mo lang muna. Then, yung mga values ng ating variable. Una ay yung x na 8. Then, plus z int na 3 times y int na 5 percent 8. So, ngayon, rewrite again natin yung asterisk. 8 plus 3. So, hindi natin ma-execute agad yung addition. Ito muna yung ating i-perform kasi mas mataas yung mas priority natin yung yung multiplication kaysa dun sa addition. So, 8, i-rewrite lang natin yung 8 plus. Then, i-perform natin yung multiplication. Kaya magkakaroon tayo dito ng 15. Then, percent 8. So, ngayon, hindi pa rin natin magawa yung addition. Mas mauuna natin execute yung asterisk equals. So, hindi natin ma-execute yung plus kasi mas powerful pa yung ating modulo. So, rewrite natin yung 8. Then, plus. Gagawin mo natin ng 15 modulo 8 is equal to 7. Ano? 7. Then, asterisk times 8 plus 7 is equal to 15. Then, saka natin itatransfer yung times dun sa katabi ng 15. Ang value ni ans is 6. 6 times 15.
So, maging result ngayon, 6 times 15. 90. Equals to 90. So, try natin. Okay. Kung ang answer ba niya ay 90. So, yun. 90. Okay. So, yun. So, gawin niyo yung activity na kasama nung ano. I-try ninyo kung ano pa yung susunod na answer. I-try nyo pa yung ibang example dito. No. So, ipopost ko na lang yung activity para dun sa precedence. Yun lang at maraming salamat.